po ng deprivation of liberty. Ibig sabihin ay sa duration na nasa Amiga Hotel sila, ay pinagbawalan si Ana na makalabas or makalaya without her consent, pinagbawalan, no? And this was compounded by violence, no? And threats, no? Una-una, I think it is clear in her sworn statement na sinabi sa kanya na kung iiwan siya or even if aalis siya, ay pinagbantaan sa pagpatay, no? Death threats, so to speak. And this was also coupled with not just threats but physical violence. No? So there were numerous times that Ana would like to leave. For one, she was severely injured, so nagmakaawa siyang dalhin siya sa ospital. Pero pinagpigilan siya at pinagbawalan, hindi pwedeng lumabas. Dito lang tayo. And obviously, nakita naman natin na may kasabay na pambubugbog ito. No? Unang-una, ang mga elemento sa revised penal code natin, kapag ginawa ito sa isang babae, or if nangyari itong insidente ng deprivation of liberty, pinagsama with serious physical injuries, this would amount to serious illegal detention. No? So, yun po yung mga elemento dito. Oh, okay. Maraming salamat, Attorney Chongo. Balik tayo kay Attorney Faye Singson. Attorney, ano ang role ng prosecution? Ano po ang role ng prosecution sa lahat ng ito? Maganda yung tanong po siya kasi ang violation against women, children, for that matter, ay isang public crime. Okay. Ibig sabihin, kung ano man yung nagawa ni Kate na labag sa batas, ay hindi lamang laban kay Ana. Okay. Kaya if you will notice, the title of the case is People of the Philippines. Buong sambayan ng Pilipino against sa isang lumabag sa batas. At dahil ito ay public crime, kami bilang mga private prosecutors, private lawyers ni Ana, we are under the direct control and supervision of the public prosecutor. Kami nakikipagtulungan sa kanila para magkalat ng mga ebidensya para mapatunayan ang inaakusa kay Okay. Maraming salamat, Attorney. Punta naman tayo kay Miss Diana Ang. Gusto ko malaman ng pananaw mo, ma'am. Bilang kapwa babae ni Ana, ano ang masasabi mo sa ganitong klaseng karahasan na nangyari? Ano ba ang dapat nating matutunan sa naging karanasan ni Ana? Some men think that they are superior to women and condescend over women. So bilang babae, kailangan natin tumayo, lumaban against violence against women, and for the full enforcement of the policy law, and advocate for rights and promote awareness to both men and women that this kind of violence is unacceptable in our society. So kasi dapat ang babae minamahal, ginagalang, at hindi pinagbubuhatan ng kamay o sinasangka. And while we commiserate with Ana's pain, we laud her for coming out, for speaking and standing up against violence against women. Kasi maraming babae ang natatakot lumabas. Nahihiya sila. Oo. Talagang bago natin marinig si Ana, gusto kong marinig ang pahayag ng kapatid ni Ana na si Marie. Marie, ano ang saloobin mo sa mga nangyaring ito sa iyong nakababatang kapatid? Hello po, magandang hapon. Magandang hapon, Marie. Actually, hanggang hindi pa ako makamupo. Bakit? Nasakit talaga ang trauma. Kasi, siyempre, sabay kami lumakad. Wala naman kami yung magulang namin. Hindi naman kami binubulti ng gano'n. Pero ano lang. Pero, nakita ko siyang gano'n. Halos maliyak ako na nakakawag sa hospital. Hindi ko natanggap na hindi makarry. Ikaw ang tumakbo sa Tagaytay. Oo. Kasi talagang ako. Yun yung nakita ko siya nakahiga
Napakasakit talaga yan. Pakinggan natin ang ama ni Ana na si Mr. Lawrence Alandoni. Sir, medyo mahirap kung magsalita sa ganito dahil nakikita niyo yung bunso niyo, yung anak niyo na ganyan ang sitwasyon. Ano po ang masasabi po ninyo? Totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na sa anak ko mangyayari yung ganyan dahil kilala ko yung anak ko eh. Yan, regarding kay Pete, although 4 months pa lang naman sila, pero talaga nakita ko talaga yung supporting niya kay Pete, lahat. Kaya nakita niya kung gano'n niya kamahal yun. Pero yung dumating yung ganyang sitwasyon, talagang hindi ko mahigit na ganyan pa niya sinuklay yung anak ko. Alis mamatay niya. Siguro naman, hindi naman dinidya yung lahat na tayo. Mga magulang din tayo. Alam natin kung gano'n kasakit pag nalakad ang mga anak natin. Yung ganyan pa rin ako. Kaya kung pagkaharap namin sa inyo, talagang dalaban namin yan hanggang matapos yan para mapatunayan namin talaga na kung ano yung para sa ano ko yung katarungan na inahangad namin. Yun lang naman eh. Maraming salamat po, sir. Ngayon, medyo alalayan natin si Ana dahil sa kauna-unahang pagkakataon magsasalita siya. Medyo mahirap to para sa kanya, Ana. Nandiyan naman si attorney at saka ang pamilya mo. Ready ka na ba, Ana, magsalita? Medyo grabe po kasi talaga ang trauma niya. Hindi siya makatulog sa gabi. Talagang hirap siya. Attorney, siguro alalayan natin si Ana. Bigyan lang natin siya ng moment at talagang mahirap ang trauma niya. Nandiyan naman si Attorney Walter at si Attorney Faye sa tabi mo. Nandito rin ang papa mo at saka si Ma'am Diana, si Attorney Choco, si Attorney Baligot at saka si ate mo. Ana, ikwento mo sa amin ang nangyari. Kaya mo yan. Take your time, kaya mo yan. Nandito kami lahat para suportahan ka. Nasaktan po ako. Hindi ko po nasaktan. Sabihin ko na lang po yung nararamdaman ko. Masakit po yung pinagdaanan ko. Dahil hindi ko po yung nakita. Nangyayari sa akin yung di po sa akin naman ko. Hindi po yung wala pong babae na gustong masaktan yung dinanas ko. Marami po akong dinaanan
sa buhay ko. Lahat po na nagpasdan ko, pero yung nangyari sa aking ulit, hindi ko po yun alam kung kakayanin ko. Hirap po yung isip ko, hirap yung puso ko dati. Nasaktan po ako ng lubusan. Alam ko po yung anger problem niya. Sinabi niya po yung sa akin noon. Saka po yung sa ako, hindi niya kaya i-control. Kaya po, yung gabi, nagtaka ako na dalawa yung binili niya na anak. Ana, meron siyang dalawang biniling alak. Yun ang sinasabi ni Ana. Bumili siya ng dalawang alak. Okay? Yun po yung una na pumasok sa isip ko na nagtaka ako kung bakit. At alam ko na yun. May kailangan akong itanong ng maselan, Ate Faye, Attorney Faye and Attorney If. Kailangan natin iklaro to, Ana. Kailangan natin iklaro itong bagay na to para sa lahat. May mga naglalabasan na hindi magandang balita na ang dahilan daw kung bakit kanya sinaktan at pinagtangkaan dahil daw sa selos at may third party. Kailangan natin tutukan itong issue na to. So once and for all, Ana, pasensya ka na, kailangan kong tanungin, totoo ba na nagselo siya at totoo bang may third party? Ikaw, kaya kanya pinagtangkaan at tugtugin? Wala po akong ibang karelasyon, wala pong third party. Meron po siyang talagang pinagsesolosan, which is yung ex ko po. Okay. Okay. Ayan, malinaw naman kung sinabi ni Ana na walang third party at selos. May pinagseselosan si Kim ayon sa pahayag ni Ana. Attorney, siguro ngayon open natin yung floor sa media. Kung meron kayong gustong itanong, i-clarify. Nandito po ang ating legal team, ang pamilya ni Miss Ana Halandoni at si Miss Ana Halandoni. So, i-open ko po ang floor kung sino gustong magtanong. Si Miss Salve Asis po ng Filipino Star ngayon. May question? Ma'am Salve? Ay, Miss Ana, pareho ba kayo ng management group ni Kate Cornerstone? Opo. So may contract ka with Cornerstone? Ako managing ko po sila. Okay. So anong reaction? Hindi ba nag-reach out si Kate ngayon since nangyari yung... Hindi po. Wala kayong pinag-reach out? Wala po. Wala po kami nag-reach. Tapos, Miss Ana, for the record, ilang months na kayo ni Kate? 4 months po. November po yung naging kami last year. Tapos, gano'n na katagal ikaw dun sa hotel or kayo dun sa hotel bago nangyari yung sa Nag-check-in po kami ng mga 4 or 5 sa hotel po ba? March Opo. 4. Ako, March 17, mga 4 to 5 na po yung kami nakapag-check-in. Pero first time ka ba na sinaktan? Sa 4 months na Teka lang, planuhin natin na check-in kayo ng March 17 at 4 to 5 in the afternoon. Opo. So, let's just take that yung March 17 sila na check-in at 4 to 5 in the afternoon. Opo. Sino po ba, Miss Ana? Nilagyan ka pa ng kilo sa mukha. Bakit pa sa point na yun? Opo. May ganun na yun. Opo. First time yun na nakaranas ka na sinaktan ko. O may mga previous encounter?
meron na din po, pero ito yung pinaka-grabe. Okay, thank you, sir. Thank you, Miss Albe. Any other questions? Si Cordy Rula po ng Philippine Entertainment Portal, tapos si Miss Rose Garcia ng Pika Pika and Abante. Isa na, attorney, good afternoon po sa inyo. Kasi yung unang report ng pulis sa Tagaytay na nagkaroon nga, nag-inuman kayo, tapos nagkaroon ng pagtatalo, tapos umakyat ka sa 3rd floor, tapos hinanap ka niya, pinuntahan ka niya sa 3rd floor, tapos parang nakatulog ka raw, tama ba yun? Nakatulog ka sa 3rd floor? Opo. Tapos dinala ka niya sa baba, doon nangyari yung bubugan, doon ka niya nasaktan, tama ba? Sa loob po ng room. Ay, yung room ninyo may 3rd floor. Ay, hindi po. Okay. Yun nga, from the 3rd floor, dinala ka dun sa kwarto ninyo, tsaka doon kanya sinaktan. Opo. Tama po ba yun? Opo. So, doon, ano ho yung pwede mo lang masalaysay sa amin? Yung buong pangyayari, bakit umabot sa ganon? Tapos, pumunta ka na ng 3rd floor para may tatawagan ka o para umiwas sa kanya o tapos dinala na uli sa kwarto at doon na tinuloy yung pananakit sa'yo. Tama ko, gano'n mo ba yung tuloy-tuloy yung senaryo? Taruhin lang namin na walang pagtatalong naganap bago siya umakyat sa 2nd floor. Basta na lang po siya sinaktan? O, paano ho doon nag-ugat? Saan nag-ugat ko? Hindi, ang nangyari po kasi is, nag-usap po kami na yun nga po, gusto niya na po ako pakasalan. Tapos po, sabi niya, mahal na mahal niya ako, ganyan. Ganun din po ako sa kanya. Tapos po, pinadalik po ako sa kanya mga pictures namin sa social media. Tapos, naging okay naman po yung usapan namin. And then, pinalik niya po sa akin ng tanong is yung sa ex ko na kung iniwan mo yung ex mo, di ba? Di ba, hiniwalayan mo siya. Sabi ko, oo, ang tagal mo na, di ba, sa 18 pa yan. Alam mo kung anong nangyari, kung bakit. Tapos, sabi niya, ako, yun nga po, ako, pag iniwan mo ako, patayin kita. Tapos, sabi rin niya, akin ka lang, hindi ka pwede mapunta sa iba, mahal kita. Kaya nung sinagot ko siya na after niya, sabi ko sa kanya, mahal kita, hindi kita iiwan, alam mo yan, I'm all yours, alam mo yan. Nilapitan ko siya, nalipat ko siya sa ulo niya, tapos pumunta na ako ng bathroom, nag-CR ako, and then, yung best friend ko si Victoria, tatawagan ko siya na sabihin ko sa kanya na nandun kami sa hotel, na nakainom kami. Tapos walang signal yung phone ko kasi hindi siya, ano siya yung line, sa number niya ako tumatawag. So yung sa cellphone walang signal, kaya ako lumabas ng pinto para maghanap ng signal to call her. And I was so tipsy na din, aminado naman ako nun kasi nga nakainom kami dalawa. Kaya nakatulog ako doon habang nag-aantay ako ng signal. Hindi naman totally tulog, parang napasanda na, Night date. opo, gano'n. So, after po nun, After noon, yun, nakita na ako ng lady guard, si Ate Sonia. Narinig ko pa na sinabi ni Ate Sonia, ng guard na, Terkit, dito si Ma'am Ana. Sumakit si Kit sa 3rd floor. Ano lang naman ako sa hallway eh. Parang maganon ako. Binuhat ako ni Kit. Ganun yung buhat na sa akin. Tapos diretso na sa room. Doon niya na ako nasaktan. bakit, ano yung nag-trigger sa kanya para saktan ka? Akala niya naiiwan ko siya. Kasi, nang paghiga niya sa akin sa bed, sinampal niya ako ng gising eh.
nagulat ako. Siyempre na ano ko, na-shock ako. Tapos sabi ko, ba't mo ako tinampal? Sabi niya, bakit mo nga iniwan? Ba't ka umalis? Sabi ko, hindi ako umalis. Natawag ko si Victoria, sasabihin ko sa kanya, nandito tayo sa hotel, lasing tayo. Tapos, hindi, umalis ka, iwan mo ako. Tapos phone ulit na siya. Sabi ko, check mo yung phone ko, hindi siya nakikinig sa akin. Kasi nga, galit na siya. Dahil doon yung bago niyan sa mga pag-uusap ninyo, so sabi nga wala kayong pagtatalo, sa pag-uusap ninyo, napapag-usapan ninyo yung possibility na iiwan mo siya. So doon siya na, doon pumasok sa utak niya na baka iiwan nga kaya kanya nasaktan. Tama mo ba? Hindi ko alam eh. Pero perception ko lang is, siguro pumasok sa isip niya, naiiwan ko din siya, gaya ng ginawa ko dun sa ex ko. Eh, syempre nakainom nga kami. Eh, kasi umalis ako ng pinto eh. Parang akala niya, eh, mga ilang minutes din niya akong hinanap. Akala niya, iniwan ko siya. So, dun lang, yun lang yun talaga. Mas lasing ba siya kaysa sa'yo? Para mas ano siya talaga? Hindi ko masabi, pero I think parehas kami kasi isang boto yung ininom namin dalawa eh. Okay. Tapos clear na rin natin, Ana, kasi after nung nangyari yun, di ba, aware ka naman siguro kung ano yung mga naglabasang kwento. Like, bago niyan, may chismis na buntis ka raw, na obviously hindi naman talaga totoo. Tapos, okay lang ba, mag-clear lang din natin kasi may lumabas na nasabi ay married ka talaga. Married ka ba dun sa ex mo? Una po hindi po ako buntis. Pangalawa, kinasal po ko noon sa States ko. Yun yung ex mo na yon. Opo, pero hindi po kami nagsama sa isang bahay kasi September 2017 yun, December kami umuwi ng Pilipinas. January 2018, walay na po kami. Okay. Okay, baka may ibang tanong pang iba. Pero last na lang ho, yung sa mga sa lawyers po natin, clear lang natin. So, aside from the anti-vowsy, illegal detention at saka frustrated homicide, bali 3 kaso po ba yun? Ang ipafile nyo against Kit? At this point po, meron nang nakafile na vowsy. Opo. Pagkagaya nga po ng na-explain ni Atty. Baligo, base sa buong pangyayari, we feel, and we think, na meron pa dapat mga maidagdag na kaso. But of course, sabi nga namin, this is a public crime, we leave it to the discretion of the public prosecutors. The best that we can do is i-gather ang mga ebidensya, kagaya ng pictures, kagaya ng statement ni Ana, at isasubmit namin yan sa proper authorities. Okay, so doon na, yung fiscal na lang po, yun ang tama po ba yun? Opo, Mag-decide tama. kung anong tama yung kakasa natin sa kanya. The authority po na makaka-decide kung anong isasampa sa korte ay nasa piskalya. Ang trabaho po namin ay tulungan si Ana na mag-isampa para hanapan ng piskal ng prosecutors. Last na lang po, isa na lang. May attempt po ba si Kit na makipag-usap sa iyo, Ana? Or kahit yung kampo ni Kit? Wala po. Or kahit sa kampo niya, wala. Na parang makipag-areglo sa iyo? Wala pong ganun. Wala nangyari. Thank you po. Thank you, Gordy. Miss Rose. Ayan, good afternoon po. Ana, nabanggit mo kanina na hindi ito yung unang pangyayari na nasaktan ka niya. Although ito yung pinaka malala. Tama ba? Okay. During that time, kung hindi ko alam kung once or twice lang na may past incident ng ganito, hindi ba ito naging parang warning sign sa'yo? Sa totoo po, nung una niya ako nasampal, nag-isip po ako ng hindi maganda na mali po yung ano niya, parang mali yung gano'n attitude. Kasi may anger problem na siya, may initin ang ulo niya.
nag-beach kami, activities, pagod na pagod po ako. Tapos, nag-dinner kami. Inom din kami ng mojito. Tapos pagbalik namin sa room, na naliligo siya, ako nasa bed, nakainip din ako. Pinampal din niya ako ng gising, nagulat din ako ng ngayon. Doon niya ako unang nasampal. Yun, tapos nag-sorry naman siya after, sabi niya, sorry. Tapos pinaliwanagan ko kasi siya na dapat hindi gano'n, huwag mo nananakit, ganyan. Pero nagkaroon na po ako nun na may mali po talaga. Okay. Although sinabi mo ngayon na hindi nag-a-attempt si Kit na makipag-contact sa'yo or makipag-communicate, tama, di ba? Wala pong Oo. I don't know if you're aware, parang may mga ilang comments or ilang mga remarks na magkakabalikan din yan, parang gano'n. So, at this point ba, may tuwang pa ba si Kit sa puso mo after what happened? Kung sakali nang i-approach ka niya, makipag-usap siya sa'yo? And last question ko, ano yung feeling mo sa kanya ngayon? Ano yung nararamdaman mo towards him? Mahal po ba pa rin siya? Hindi naman po yung ganun kadali mawala. Siyempre ho, hindi ko deserve yung nangyari sa akin. Hindi ko pa po iniisip kung yung tanong niyo kung magbabalikan kami, wala ko yun sa isip ko. Yung importante po sa akin isip, ipaglaban ko yung karapatan ko bilang babae na hindi ko katanggap-tanggap yung nangyari sa akin. Pero yung sa dad po, nandun pa rin po siya. Yan ko na lang. Good luck ka. Thank you. Si Miss Janice Naviga of Pulgar, may tanong. Janice? Ayan, good afternoon. Isa lang sa mga gusto kong i-voice out kasi na-concern. May mga netizens ang nagsasabi na since before na-involved na si Kit sa drugs, may mga nagsasabi na baka nakadrugs si Kit that time, kaya nagawa sa'yo. Pwede bang paki-clear din, Ana, kung may na-take ba siyang something that time or baka talagang lasing lang siya? May nakita po akong marijuana, pero hindi naman ko siya nag-take sa harap ko. Wala yung kung ano ng mga pigs. Dito po. Alam niyo. Pero sabi mo kasi kanina, parang second time na nakita mo siya na naging harsh sa'yo. Diba? Yung first time ngayon sabi mo na sampal ka, and eto ngayon. Nung muna kayo magkakilala, hindi ka ba nag-research kung ano yung mga past ni Kit? Since parang sabi mo nga, nagkaroon ka na ng pag-aalala nung unang naranasan mo yung pagsampal sa'yo. Baga hindi mo ba tinry na kilalanin pa siya through his friends, yung mga kakilala, through his family? Hindi naman po. Hindi po ako nag-research kasi inopen naman niya sa akin, nililigawan niya pa lang ako na nagkaroon na siya ng case before, ganito, ganyan. Naging open naman siya. Sinabi naman niya sa akin lahat mga nangyari sa kanya in the past. So parang in-expect mo na magbabago pa siya. Opo. Yung family ni Kit, gaano mo na-meet mo na ba sila? Opo. After what happened, did they contact you? May nag-reach out ka? Opo, yung mami niya nag-message po sa akin. And pwedeng malaman kung ano yung naging move ng family ni Kit? Humingi ba sila ng sorry para kay Kit sa ginawa niya? Wala namang ganun. Dahil
hospital na po ako, minimessage niyo po ako through Viber po kami lagi nag-uusap. Natanong niya kung anong nangyari, kamusta ka, gusto ka nang makita, pwede ka kang puntahan, nag-aalala ako sa'yo. Yun po yung mga sinasabi ng mama ni Kate sa akin. Pero hindi nakarating sa ospital. Sino po? Yung mami niya. Dumalaw. Alam ko po, dumaan sila, nag-try, pero hindi po sila pinapasok. Pwedeng si daddy din. Kung mention pa ba si daddy? Lumabas na Ano ako. ba siya? Si ate na lang. Si ate, She was there eh. kasi syempre, ito yung, sabi nga masela, lalo na't may love na involved. Kasi sabi nga ni Ana kanina, hindi niya pa alam sa ngayon, lalo kung ang pag-uusapan ngayon, mahal niya pa rin si Kit. Kung sakasakali ba na umabot sa point na magkausap sila at lumambot si Ana, are you willing to pursue the case? Yung family mismo? Wala naman po kayo ng pag-usapan na gano'n. Basta tuloy lang po yung laban. Laban din. Ayun, sana marinig din natin yung point ni Daddy kasi syempre iba din yung point ng magulang na Pero kung pwede ko nang dagdagan yung tanong mo, ma'am. sige po, Na, attorney. kagaya nga po na nasabi ko kanina, since Bausi is a public crime, kahit po later on, hindi po pinapayagan ang affidavit of desistance mula sa biktima na siyang mag-testify, siya ang private complainant para siyang witness dun sa krimen na nangyari. So kahit merong affidavit of desistance ang private complainant na hindi na pinapayagan, ay tuloy pa rin ang kaso. Tuloy pa rin. Okay, thank you po. So attorney, i-clarify ko lang. In the event na magkaayos sila, tuloy pa rin yung kaso. Kahit na magkabali sila, magkabalikan. In the event, hypothetically, magkabalikan silang dalawa or magkaaragduan sila, personally, the case will pursue because it's a public. Hindi ito private crime, public crime na ito. Kaya nga, people of the Philippines. So sa madaling salita, klaro lang natin. According to attorneys, since it's a public crime, the prosecution, people of the Philippines, the case will pursue even if they magkapati sila. Hindi ng kahalagahan ng sworn statement niya, na isumpa na niya ito. Pwede ba natin tanggalin daw yung glasses, Ana? Mapagbibigyan pa natin sila? Yung shades? Kung hindi feel ni Miss Ana, Komportable siya. Hindi siya niya. kung anong komportable kay Ana. It's her decision, guys, kung ano. Ganda niya talaga kahit lang. Kahit na ang ganda ng mukha. Ang hindi ng mukha niyo. Ano, Bobby? Ngayon daw po ba final yung case, attorney? Meron na pong naka-file na case March 18. Okay. Bago natin tawagin si Mr. Jerry Olea, Sir Lawrence, pinapatanong kung itutuloy niyo ba yung kaso hanggang matapos bilang ama. Ano po ang desisyon ninyo? Yun po yung question. Ito po yung mic natin. Pinapatanong po ni Ms. Janice natin, bilang ama, tuloy-tuloy ba ang kaso? Tuloy-tuloy po yung kaso nito hanggang sa makamigin namin po yung tamang katarungan para sa anak ko. Kasi sa totoo lang kaya nasabi ko po kanina, hilitin ko sa inyo bilang mga magulang din na kung saan nasasaktan yung anak natin, especially yung inabot ng anak ko, nakita niyo naman wala naman yung siguro magulang na papayag na huwag na mangyari sa kaso na to. Kaya
hanggang sa huli po, ilalaman ko po ito para sa anak ko. Daddy, kung kayo po yung tatanungin, ano po yung gusto nyong mangyari kay Kit? Ano po ang gusto niyong mangyari kay Kit Thompson kung kayo ang tatanungin? Sa opinion niyo lang po or kung anong gusto niyo po mangyari? Para sa akin po, kung ano po yung ibibigay po na dapat na sa batas po natin po dadaan po ito sa tamang progreso lang po talaga. Kung ano po yung ibibigay sa kanya, yun po, dun po kami, yun po. May nagpapatanong, attorney, ito syempre hypothetical lahat ito, no? So, may nakisuyo sa atin. In the event that the case prospers, and he is, attorney, in the event that it prospers and he is found guilty, what will happen to him? Will he be sent to jail or ano po ang ano, ilang taon po, ilang buwan? Attorney? Ang sa pagkakalit ng document is about 1 year, and that is probationable. If ever, this would be his first offense, pwede siya mag-apply ng probation. At baka hindi siya makatikim na sa but there are 2 counts, so Okay. he apply for one, the other count doesn't apply for. Okay, let's clarify that. It's 2 counts. So, dun sa first count, attorney, pwede siya mag-apply ng probation for 1 count. Dun sa pangalawa, For the whole lifetime, wala ka ng chance na mag-apply dito. oh, okay, at least that's clear. Maraming salamat, attorney. Si Jerry Olea po, may tanong. Clarification lang, Ana. May mga nasulat kasi sa amin, ay palabas na raw yung launch yung movie mo na Manipula last year. Pero ang alam ko kasi hindi pa. So, pwede pakilinaw lang. Hindi kasi sa mga istorya tungkol sa kanya, sa mga report, kahit sa mga broadsheet, nasusulat na palabas na raw. Kaya ang alam ko hindi pa. So, pakilinaw. Hindi pa po. Oo, kasi mga major broadsheets yun, balik ang sinulat nila. Oo. Anong balak mo from now? Magpapahinga ka ba? Dahil sa trauma mo ba, magkakonsult ka ba ng psychologist or what? Kung paano yung pag-move on mo, yung pagbago mo, ano yung binabalak mo? Actually po, nagkausap na po ako, may nagka-counsel na po sa akin. So far naman, kumbaga sa tingin mo, malalagpasan mo ito eventually, kumbaga yung bangungot na nangyari ito. Hopefully po, kakayanin ko po. Nasa gabi ba, nakakatulog ka ng mahimbing o naaalala mo pa rin yung nangyari? Hindi ako hirap. Yun po yun. Yun po ako nahihirapan. Anxiety, lahat. Nagkasakot ako sa ospital. Hindi ako natutulog. Nahihirapan po ako. Hanggang ngayon, trauma po ako. Sasagan ko lang yung sagot ni Ana. The following days right after the incident, I will receive a call from her. Tatawag siya sa umaga. Siyempre, una kong tatanungin, kumusta ka? Nakahilog ka ba? Yan mismo ang sasabihin niya. He will break down and cry. Hindi ako nakatulog na naginip ako. Every detail are relieved in my head. Bangungot, nightmare, akala ko totoo ulit. Magigising na lang ako, may nakatulog pa na ako. Yun ang nasa isip ko. So every waking hour, every sleeping hour, yun ang tumatakbo sa isipan niya. Ano yung may papayo niyo, attorney, para halimbawa mas makamove on pa siya para matahimik yung kanyang kalooban? Primarily kasi we're here as her legal counsel. So ang mga payo namin sa kanya ay tungkol sa procedure, tungkol sa batas, tungkol sa mga karapatan niya, anong lalabag sa kanyang pagkatao. But dahil pareho naman kami babae, nakaka-relate kami sa nararamdaman niya, we tell her to, as much as possible, get some rest. Rest well. At syempre,
magdasal din. It's needless to state, but we'll state it again and again. But we need to pray and keep our faith. So, follow up ko lang kay Ana. Ana, ano yung pinagdarasal mo ngayon? Ano yung pinipraise na umaga sa Panginoon? Ulit-ulit ko po pinag-pray una-una. Siyempre, papasalamat ako na ligtas po ako. At saka po, bigyan niya po ako ng lakas ng loob para lumaban. Saka po, sana maging ayos ang lahat. Salamat po. Salamat. O, ayan. Thank you, Kuya Jerry. Maraming salamat. May mga katanungan pa po ba? Si Mario Dumawal, may tanong. Patrol ng Pilipino. Okay, Joe. Attorney, in your experience I believe you're an expert in family affairs now. How long is the course of this in your experience? Thank you for your kind word, but I think expert is an overstatement. We're just servants here. We're just trying to help people. Yes. Pero para lang sagutin yung but thank you for your kind word. Ngayon po na nakasama na sa korte, sa totoo lang po, we're not even supposed to speak about the cases That's right. na pending na sa korte. Siyempre, ang gusto po natin as mapabilis, pero meron po kasi tayo sinusundan proseso. So yung next hearing po, kailangan accept ng arraignment. Ang arraignment po, yun yung sasabihin, babasahin yung charge sa kanya. Yes. Sasabihin niya kung siya guilty or not guilty. Tapos ang next po ay merong pre-trial. Under the rules po, sabay na yung arraignment at pre-trial. Ang ibig sabihin po ng pre-trial, ilalatag ng magkabilang kampo ang kanilang mga ebidensya. Tapos, isiset na po for trial. Kung sabihin ng trial, pupuno na po ang mga testimony. And hopefully from there, makapag-desisyon kagad ang korte na naaayon sa batas. Mahaba pa yung tatahakin dito. Medyo po. We can just hope na the proceedings will be expedited. Okay. Konting guidance lang po, Attorney Faye. We can only report about Ana Halondori's stay in struggle na. We can only report about her pain. Yes, The yes. inabilities niya. Not about the facts of the case. Facts of the case pwede po, but our opinion on how it will progress. Okay. Medyo we need to shy away from that because we don't want to be preempting how the case will go. Okay. We can just look for the justice will be there. At finally, konting reiteration na lang. Ano? I know na, I don't know kung ano yung mga agenda ng mga lumalapit sa inyo. No? There are many parties who want resolution of this case. No? But since this is a public crime, talagang hindi pwede. She cannot file an affidavit of resistance. Opo, hindi na po, sir. Hindi na po. But personally, nasa kay Ana yan. Ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang paghilom ng sugat niya, nasa sa kanya. But insofar as the case is concerned, tuloy-tuloy po. Okay, thank you. And for Ana, Ana, simpleng tanong lang. Gusto mo bang makulong si Kate Thompson? Opo. Mapapatawad mo ba siya? Opo. Thank you. Okay, thank you, Tito Mario. Grabe. Medyo mabigat ang ating afternoon right now. May mga, si Kuya Lar, actually, Ana, kung gusto mo makatulog, bibigyan nito ng sleep enhancer ng ano. Meron ako sleep enhancer. Okay. Ana, sabi mo nga, sobrang traumatized ka dun sa nangyari. Ibig sabihin nun, hindi lang sampal yung natanggap mo mula kay Claire. Opo. Ano-ano yung mga, naranasan mo? Sampal po, tapos suntok niya yung ulo ko. Sakali na po ako. Suntok niya rin yung ulo ko. Yun po.
Binatulan niya ako sa board. Okay, thank you. May questions pa po ba? Si Miss Ana Pingol of Piga Piga. May question, sir? So kung hindi na matulog, sige, hindi ka makakagawa ng paraan. Opo. Parang in shot na, kuya. Kaya magpasa siya eh. Pag-isip ka na kaya magpasa. Okay. I-repeat ko lang ha, ang tanong ni Ana Pingol, kung hindi na, ano yung tanong mo kuya? Kung hindi nakatulog si Pete, hindi na siya makakagawa ng paraan. At ang sagot ni Ana ay yes. Okay. Si Mr. Bobby Riquentina of Manila Bulletin. Ay, Ana, sinendo yung Instagram mo, parang ang dami mo ng siguro ng pictures. Ano, parang 3-4 yung, sa iba yun, nakita ko. Opo. Kailan ko siya i-delete? Ba't yun na lang tinilang 4 na pictures na yun? Nasa po kasi ako na na-depress po ako. Parang nakikita ko kasi yung mukha mo. Tumitingin ako sa mga pictures ko pa. Hindi ako natutuwa. So, tinanggal ko po lahat. Hindi ko na po makita kung anong pictura ko. Parang hindi na ako yun. Pero ang tapang mo, sabi mo hindi kayong tapang mo ngayon para umarap sa public. sa totoo po, ang hirap po talaga. On the way pa lang, kasi kagabi pa lang ako, umiiyak na ako, pag-isip ko, umiiyak na ako. Pinapalakas ko ako talaga yung loob ko kasi kailangan ko po talaga lumaban. Kailangan ko po talaga, alam ko po yun na kailangan ko po talaga magsalita. Kung mahirap na ako, pag nakaya ko po, yung takas na pinaghuhugutan ko sa taas po talaga ako. Siyempre po sa pamilya ko, mga kaibigan ko na mamahal sa akin. Salamat po. Ana, ito ay ano rin, kung lang, kung sakali na makakaharap mo si Kit one of these days, sa tingin mo, ano ang una mong sasabihin sa kanya? Or kung hindi mo makaharap, ano na lang yung gusto mong ipahatid na mensahe sa kanya mo? Fix yourself. Fix yourself. Parang din kami ang tanong niya, pero Ana, medyo na-surprise na ako sa message na for it. Nandun pa din yung pagmamahal, yung concern, instead na parang, ang in-expect ko sige sasabihin niya ay panagutan niya yung ginawa niya, but instead, yun nga, bakit gano'n Ana? Hindi naman pinag-question ko yung nararamdaman ko ngayon, pero nagulat lang ako na parang umaapaw pa rin talaga yung pagmamahal, no? Pakiulit lang po, pasensya na po. Ana, kasi ang in-expect ko talagang sasabihin mo ay yung parang message kay Kit ay panagutan kung ano yung ginawa niya. Pero ang dating kasi talagang
sobrang concerned ka pa rin talaga sa kanya. You fix yourself, parang puno-puno ng pagmamahal pa rin talaga. So bakit? Parang walang masyadong galit sa puso mo sa kanya. Okay po. Mahal ko lang po talaga yung tao. Pero siyempre yung galit, nandun po yun. Kaya nga po namin pinafile yung case kasi doon po namin dadaan yung galit ko sa tamang proseso po. Pero bilang tao po, alam ko yun na maraming nakakagawa hindi maganda dahil sa emotions and everything. Pero tao rin ho ako eh. So, siyempre, marunong ako magpatawad, pero may consequence ko lahat ng ginagawa natin pag gumagawa tayo ng mali. Yun lang. Last three questions kay Rose tayo ulit. Ayan, pahabol lang. After all this na mga nangyari, ano yung part na lesson sa'yo? Ano? Thank you, Rose. Ang naging lesson ko sa akin dito is mahalin ko talaga yung sarili ko. Inamin ko po talaga yung sarili ko bago ibang tao. Pagdala lang po sa sarili ko kung paano ako magmahal. As in, dalawang kamay binibigay ko. Pero itong nangyari sa akin, kailangan mas doblehin ko ng sobra yung pagmamahal sa sarili ko para hindi ako natatapakan, para hindi ako nasasaktan. Yun po. Salamat. Last two questions. Miss Ian Fariñas and Glenn Sibonga will close the open forum. Sige, Ana. Ana, hinga naman kita ngayon message sa mga babae na mahihina yung loob, hindi kasing lakas ng loob mo. At mensahe na rin na gusto mong ipaabot sa sarili mo ngayon, sa ngayon. Para sa mga babae na pinanghihinaan ng loob mo. Sa mga babae katulad ko na nakaranas ng ganitong pangyayari na nasaktan, huwag kayong matakot dahil unang-una, hindi tayo dapat sinasaktan ng mga lalaki. Kahit ano bang problema yan, kahit ano bang issue, hindi dapat tayo pinabubuhatan ng kamay. Kaya nga po nandiyan yung salitang pag-usapan nyo ng maayos. Kung nangyari man po sa inyo yung mga ganyan, lumaban po tayo. Huwag po natin parang isang tabi o ikim-kim lang natanggapin. Dahil tayo po yung kawawa eh. Kailangan po putulin natin yung tali na yan. Kailangan po labanan natin yung takot na yan. Kung alam mong nasa tama ka, gawin mo ng paraan. Nandun yung takot, alam ko po yun. Pero sa ngayon po, kailangan putulin yung ganyan pangyayari. Hindi po yan dapat gayahin ng kahit sino man. Dapat labanan niyo po. Lakasan niyo po yung loob niyo. Huwag po kayong papayag na sasaktan po kayo ng isang lalaki. Message for yourself na ngayon. Sa ngayon po, ang message ko sa sarili ko is magpakatatag, makipag-usap sa mga tamang tao, ignore the negativity, good energy lang. Siyempre po, lagi pa rin ang magdadasal. At yung banding ng pamilya ko at mga nagmamahal sa akin mga kaibigan.
Siyempre po, tuloy lang po yung buhay. Tuloy lang po yung buhay. Kahit ano naman pong pagsubok dumaan sa akin, kailangan ko po talaga lumaban. Wala naman pong ibang magtatanggol sa akin kung hindi ang sarili ko. Yan po. Thank you, Ana. Last na lang. Anong gusto mo sabihin sa father mo and sa sister mo na nandito sa kasama natin today? Sa daddy ko, sa kapatid ko. Sorry. Nasaktan ko kayo. Nasaktan ko kayo sa pag-aalala sa akin. Gagawin ko po yung tama. Doon lang po ako sa tama. Mamahalin ko po yung sarili ko. Okay, bigyan natin last 2 questions po. Pero bigyan muna natin ng moment si Ana na let's give her a moment. Last 2 questions. Ana, let us know pag okay ka na. May tanong ang Philippine Entertainment Portal. Magtatanong mo si Janice? Okay. Pahabol na lang, yung sa family, kaya din ba nilang mapatawad si Kid? Kaya niyo po bang mapatawad si Kid? Sir? Siguro pagsalitain na lang natin si Sir at saka yung kapatid ni Ana. Kaya daw po ba ninyo mapatawad si Kid? Totoo lang, normal naman yun. Kaya naman talaga magpatakot. Diba? Tao tayo eh. Nagkakala yung tao, okay? Pero, kailangan harapin niya. Kung hindi dapat niyang harapin niya. Pagpapatawad, madali naman. Siyempre, parang makarelease din yung moment namin, yung pakiramdam namin. Diba? Pero yung bigat na ginawa niya, kailangan niyang harapin. Salamat po. Marie, kaya mo bang patawarin si Kid? No comment. No comment muna sa men. Okay, Ana, may tatlong question ng Beb. Magaan lang to na question and then si Glenn Sibonga ang magpo-close ng ano. Unang-una kanina, sinabi ni attorney na Montik pabulag si Ana. Kamusta ang lagay ng mata mo ngayon? Sa ngayon po, meron pa din kasi siyang parang gas-gas siya sa loob. So, parang ganyan. Pero sabi ng doktor is babalik din siya sa normal. Malabo ba yung mata mo dito? Malabo yung paningin May mo? pagka-blurred po. May pagka-blurred, okay. Opo. Babalik naman daw po sa normal. Okay. Pagdarasal natin na bumalik sa normal. Yan. Pangalawang question, also from Beth, after ng lahat ng ito, magpapahinga ka ba o babalik ka sa showbiz? Itutuloy mo ba yung karera mo bilang actress? Ang ngayon po, priority po is magpahinga po muna. Magpapahinga ka muna, no? Opo. Pero hindi na po ganun katagalan. Babalik ka pa rin sa showbiz? May project po kasi. May projects ka pa rin. Okay, ang final question ng Pep, bago natin i-close yung open forum natin, marami nagsasabi na mahihirapan ng makabangon si Kid sa issue to. Mahihirapan siya makabalik. Ano ang comment mo doon? This is according to Philippine Entertainment Portal na mahihirapan siyang makabangon or malagpasan itong issue na to. Ano ang, if you want to comment, ano ang comment mo doon? Ano nararamdaman mo? Kaya siya nagpatanong sa Courtney. Mahirap po. I mean, siyempre po, yun po yung career ni Kid eh. At sa pagkakilala ko po sa kanya, gusto niya po talaga maging best actors. May pangarap po siya. Sa ngayon po, yung sinasabi niya sa akin regarding sa career niya,
pagsubok lang naman po yan eh. Malalagpasan din yan ni Kid. Kailangan lang talagang tanggapin niya, magpakatotoo siya sa sarili niya. Para makapag-start siya ng maayos. Very good. Talagang I can't find your Wi-Fi network. Open the Google Home app to reconnect to Wi-Fi. yun ang sabi ng Wi-Fi. Okay. Glenn Sibonda, ang to close our discussion, Glenn. Ayan, actually, natanong na ni Miss Ian yung tanong ko para kay Miss Ana. Ano na lang, kay Miss Faye Simpson na lang bilang ay ma'am, bilang pagtatapos na lang. Since nakakalungkot na, kumbaga, we are celebrating yung International Women's Month ngayon, nangyari pa kay Ana yung ganito. Ano na lang yung magbibigay mong advice para sa mga kababaihan bilang isang babae rin ang tagapagtanggol ng mga naaaping kababaihan? Ano yung advice na maibibigay mo sa kanila para katulad ni Ana ay tumayo rin at lumaban? Tama yung sinabi mo na sakto pa sa Women's Month ang nangyari. Kaya nga minsan on a lighter moment, nabanggit namin kay Ana na there's one good thing that hopefully will come out of this is that more women will be empowered or inspired or encouraged na to speak up and stand up kung may mga ganitong insidente. Culturally kasi, babae pag nasasaktan, they will just keep up with themselves. Hindi man yung tama, pero yun kasi ang natural na kikip-kining na lang at itatago. Out of norm or out of humiliation. Ayaw naman natin. Ayaw kasi we don't want to be exposing our dirtiness in public. Sa tingin nga namin, kung mga babae hindi nagkakapasa, sa sarili lang nila. So, ang maganda sigurong gawin is hindi lang to speak up when things like this happen, but to try to avoid things para umabot sa ganitong sitwasyon. Maganda yung isang tanong kanina kung kinilala mo bang mabuti ang karelasyon mo. Siguro that's one step before we can sa mga babae. And again, let's be equal dito, whether babae or lalaki. Kilalanin natin mabuti kung sino ang magiging karelasyon natin. At huwag nating hayaan na masaktan tayo physically and emotionally. Minsan kasi, pagsalitaan ka lang ng hindi maganda, even that is abuse already. Verbal abuse. Minsan lang, matorture ka lang na, kagaya ng example natin, kagaya kay Ana. Nakita na niya na, bakit 2 bote ng anak ang binili? Ako, alam ko na yung posible na nangyari. So, alis tayo din sa scenario kay Ana, tayo sa general condition. Kung ganyan na yung scenario, try to step out of it. Iwasan na natin na mapunta pa tayo sa sitwasyon na hindi natin magugustuhan. But if the unfortunate happens, let us redeem our self-respect. And how do we do that? We all are due. Nasaktan ako. How do I deal with the pain? Nasaktan ako eh. Do not deny it. Own the truth. Kasi once you own the truth and you accept it, makaka-focus ka, alam mo kung anong gagawin mo. In the same way na alam ni Ana yung gagawin niya. Tama po kayo, na-observe niya naman sa pananalita niya, sa mga sabi niya. Mahal niya yung tao, mahal niya. Sige, bakit naman hindi? They went public nga eh. So na yung pagmamahal, ang pagpapatawad will always be there. Pero ilagay lang sa tama kung mayroong kailangan pa na. Last message mo na lang for Ana. Ana, yung muna, I'll be really very personal. Yung una mo namin nalaman ito, sabi namin, hala, ang gandang babae. Anong nangyari? At sabi din namin, we'll just put a little humor. Ang gwapo naman kasi legit. You have to be reality. Kung nagmamuhan ka naman, easily, madali mo magustuhan. Bakit kahit gwapo, tapos maganda, hindi mo pwedeng saktan. Kaya sabi natin kay Ana, yung pain na nararamdaman ko
is real. Your spirit is crushed. Hindi ka lang nasaktan na may basa. It's beyond the physical pain is the emotional and psychological torture that you will have to endure. Nanaginip ka, maaalala mo, marirelieve mo every scenario ng pagsuntok sa'yo, pagsambat, pagsako. And every time that you look at the mirror, kaya nung mag-inipit na niya yung pictures, dinidilit niya. Yung pain na yan, ibabalik at babalik. Pero, sabi nga natin, nandito ang family mo, mga kaibigan mo, yung mga tutulong sa'yo sa ngalan ng batas, at higit sa lahat, pasalamat tayo sa Diyos. Ito yung first few messages ko sa Kanya. Pasalamat tayo sa Diyos, buhay na tayo. Sa pinagdaanan mo, pasalamat tayo sa Diyos, buhay pa tayo. At kaya ka buhay pa, kasi meron ka pang purpose na kailangan nila. Salamat, Attorney Singson. May pahabol po ang editor ng Bulgar kasi Miss Janice Navidad. Last na talaga. Last question talaga. Kay Ana, sa ngayon ba, ready ka na maka-face-to-face si Kit sa korte? Binantayan mo lang. Opo. Okay. Ready na siya. Okay, maraming salamat po. Ipagdasal po natin si Ana at ang pamilya niya. Pagdasal din natin si Kim. Ipagdasal natin lahat. Everybody deserves our prayers. It's International Women's Month and mangyayari po ang dapat mangyari sa batas natin. Maraming salamat po sa pagdalo. Wala na po tayong one-on-one interview dahil medyo pagod na si Miss Halandoni at pero ang legal team, kung gusto nyo, pwede natin kausapin. Maraming salamat po sa pagdalo. Thank you.